Hello guys! Nandito ako sa aking rhubarb garden. Nagtatanim ako ng mga rhubarb guys kasi winter na. So, tinitining ko yung ibang mga plant ng rhubarb doon sa kabila. Mayroon talagang medyo maliit ba. So, hinuhukay ko at dinidivide ko yung mga mga roots nila. So, tinatanim ko dito sa aking garden. So, ang pagtatanim ng rhubarb is winter season, hindi yung spring kasi pagsapit ng spring na sila di growing. So winter ang dapat itanim ng mga rhubarb. So hindi ako gumagamit ng mga seeds, yung isang plant lang hinuhukay ko at saka i-divide ko yan. Mas mabilis talaga ang pagtubo nila. So hindi ako gumagamit ng seeds at saka yung pag magbulaklak sila, pagsapit ng summer, ikat ko yung mga bulaklak nila kasi pag hindi mo ikat yung mga bulaklak, they will stop creating more leaves. So dapat ikat ang nila yung mga bulaklak. Ipapakita ko sa inyo pag mag-spring to summer guys kasi magbulaklak yun ang season nila na magbulaklak sila. Sa ngayon hindi pa sila. So pag winter dito hindi sila mag-grow, off growing. So they stop and yung mga stem nila maliit, hindi mataba. So ayan. So yun ang ang mga tanim namin dito sa Australia. Pag winter, hindi sila tumubo. Nag-off lang sila. So, pag sapit ng spring, medyo na yung temperature, medyo mainit-init konti yung temperature, so mag-grow na sila. Pag malamig, hindi. Kasi sobrang maginaw dito pag winter. So, very lucky na dito sa aming area, hindi talaga kami mag-snow, mag-frost lang sila. Pag walang hangin, mag-frost. Pag maghangin, hindi mag-frost kasi obviously yung mga yung ice matunaw yan sa hangin. So dito yung ko guys, ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung pagplanting. So hinuhukay ko diyan. Ayan, hinuhukay ko kasi parang sila. Kailangan ko nang itining yan at ilipat ko yung iba. So, dinidivide ko yung mga gamot nila guys. Yung bang, ba yung gamot sa Tagalog? Yung mga ugat nila ba? Mga roots. Ayan. Oh. Dito. Saka ito yung mga tanim ko. Ito na, siguro mga 4 years na siguro ito guys. Ito yun ang isang buong plant na rhubarb. So, i-divide mo yan pag magtanim kayo ng rhubarb. Ayan. Maliit lang ito. So, ito lang ang pwede naman i-divide nyo ng dalawa. Ayan. Make it sure nga na mayroon siyang roots. Naghanda na ako ng taniman dito guys. Naghukay ako. So, nilagyan ko ng chalk manure. So, ito ang tamang pagtanim ng rhubarb. I-divide mo lang yung guys, yung buong, yung roots niya ba? Make it sure na mayroon talaga silang roots. Pag mag-breakdown ka ng yung plant nila. So, ito lang. Tapos, lagyan mo lang ng mulch. Hindi na magtatagal mag-spring. So, we have another 1 month na winter, August. So, pag September, spring na yan. So, na yung temperature. Getting warm na talaga. So, yun ang growing nila. So, maglagay ako ng mga mulch at saka mga organic fertilizer. So guys, nagkolekta din ako ng mga wood chip galing sa aming woodshed at saka ashes. So ito yung gagamitin ko ngayon sa pagmulch ng aking mga rhubarb. Dito ko ilagay sa aking mga bagong tanim at saka mga lumang tanim. So kailangan na talaga ng i-mulch yung mga luma kong mga rhubarb kasi malapit na ang spring. So pagdating ng spring, so mag-grow na sila. Sana umuulan din yung pagsapit ng spring kasi gusto nila yung mga rhubarb na palaging uulan at malakas ang tubo nila at malakas ang pag-grow nila, mataba sila. Yung mga stem nila mataba talaga pag palaging umuulan. So pag
Pag dry season naman, so magbisbis din ako. Palagi kong magdidilig dito. Ang ingay ng mga ibon guys, yung mga ibon na yang maingay is kurawong yan. So pag maingay yung mga ibon, mayroong darating na, mayroong change talaga, no? Weather change namin. Sana naman. So hanggang dito na lang tayo guys. Naglagay ako ng mga stick para hindi matamakan yung mga tanim, mga bago kong tanim. So thank you for watching. Bye!